Ngayon, ang inaasahang sandali na hinihintay natin sa buong linggo para sa pagtitipon ng mga agila sa sulat mula sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana. Magandang umaga, ito ay Sabado, Marso 21, 2026. Minamahal na mga pinili, hinirang at itinalagang nobya. Naaalala ko noong bata pa ako, sinusubukan kong pumili ng tape na pakikinggan. Habang binabasa ko ang mga pamagat, lagi kong iniisip, hindi ako makikinig sa pag-aasawa at diborsyo dahil wala itong kinalaman sa akin, mga mag-asawa lang. Pagkatapos, isang araw, habang nakikinig sa pag-asawa at diborsyo, ibinigay sa akin ng Ama ang pahayag ng mensaheng iyon. Ang kanyang pagpapahid ay dumating sa aking puso. Kinausap niya ako, ang mensaheng ito ay para sa akin. Sinasabi niya sa akin na pinili niya ako bago pa man itatag ang mundo. Ito ang aking seremonya ng kasal. Wala kong ibang hinahangad, kundi siya lamang. Ako ay tapat at tapat sa kanya at sa kanyang salita at sa kanyang tinig lamang. Tayo ay iisa. Tunay nga ang mensaheng ito ay para sa maraming kapatid na ikinasal at ngayon ay diborsyado. At sinasabi niya sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit, may mas kumplito at mas malaking kahulugan, mas dakila, mas makapangyarihan. Mayroong isang asawang lalaki at siya ay tumatawag at nakikipag-usap sa kanyang marami, piniling nobya. Ang tinig ng Diyos ay tumawag sa kanyang dalisay, walang halo, birhing salitang nobya. Isa na hindi pa nagagalaw o nadungisan ng tao. Isa na totoo at tapat sa kanya at sa kanyang salita lamang. Isa na lubos na nasiyahan sa kanya at sa kanyang tinig. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya at awa, masasabi natin ngayon na walang kahit isang anino ng pag-aalinlangan. Tayo ang kanyang birhing salitang nobya. Luwalhati, nais niyang siguraduhin na walang mawawalang katapusang pagdating sa pagtawag sa kanyang nobya. Kaya siya mismo ay naparito at namuhay sa laman ng tao upang ihayag ang kanyang salita at tawagin ang kanyang nobya sa kanyang sarili. Siya ang Eliezer na pipili ng kanyang sariling nobya upang matiyak na hindi tayo malilito kung sino ang nanliligaw sa atin. Siya mismo ang nagpawalang sala sa kanyang piniling sisidlan sa pamagitan ng pakikipag-usap sa kanya mula sa isang ipo-ipo na nakasabit sa isang puno. Pagkatapos ay nagsalita siya ng hayagan sa kanya doon sa ilog Ohio sa harap ng libong-libo. Pinakuha pa niya ng litrato kasama siya upang ipakita at sabihin sa mundo, sinabi ko sa iyo na ako ay muling babalik at mabubuhay sa laman. Siya ang aking pinili upang manahan, upang tawagin ka na maging aking nobya. Hindi siya, ako ang nagsasalita sa pamagitan niya. Ginagamit ko lamang ang kanyang tinig upang maging aking tinig sa iyo. Ako ang tatawag sa iyo at pinapagperpekto ko na maging aking ganap na nobya. Ang paghahayag ng mensaheng ito, ng kanyang salita, ng kanyang tinig, at ngayon, kung sino tayo ay higit pa sa mga salitang maipapahayag ng tao. Alam kong, alam mo ng insakto ang sinasabi ko. Nagaganap ang pag-agaw sa pananampalataya.
Inahanda ng nobya ang kanyang sarili sa pamagitan ng pag-upo sa presensya ng Diyos mismo na ginagawang perpekto. Napakagandang pagkakataon ang mayroon ang mundo upang marinig ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa kanila. Ang umupo at makinig sa salita habang siya ay nagsasalita at inihahayag ang kanyang salita at sinasabi sa atin kung sino tayo. Walang katulad ang pag-upo sa kanyang presensya, kaya't halina sumama sa amin sa linggo ng alas 12 ng tanghali, oras sa Jeffersonville, habang pinakikinggan natin siyang nagsasalita sa kanyang nobya, ang mensahe, pag-aasawa at diborsyo. 65-0221 im. Kapatid na Joseph Branham. Mga kasulatan dapat basahin bago pakinggan ang mensahe. San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 31 hanggang 32. San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 8. San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19. Mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. Mga taga-Roma, Kapitulo 9, versikulo 14 hanggang 23. Unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 15. Unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 10 hanggang 15. Unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 34. Mga Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 4. Pahayag, Kapitulo 10, versikulo 7. Henesis, ikatlong kabanata. Levitico, Kapitulo 21, versikulo 7. Hub, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 2. Isaias, Kapitulo 53. Ezekiel, Kapitulo 44, versikulo 22. Hinihikayat kita kung mayroon kang WhatsApp at gusto mong makatanggap ng napakapagpapasigla at nakapagpapatibay na nilalaman sa iyong wika. Pagkatapos ay mag-sign up ng mga notification sa WhatsApp ng direkta mula sa Branham Tabernacle upang wala kang makaligtaan na ipinapadala namin ni Brother Joseph Branham. www.branham.org/en/WhatsApp. Mangyaring mag-subscribe at pindutin ang bell para sa agarang mga abiso, mga kasulatan para sa pag-aasawa at diborsyo. 65-0221 im. Mensahe ni William Branham, YouTube, ay ipopost sa ilang sandali pagkatapos ng liham ng video na ito. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.